Kumpirmado atis benepisyo tumaas sa April 2026. Alamin eksakto kung magkano ang makukuha mo at ang pinakamalaking update sa pension crisis sa Pilipinas. Eksklusibo para sa ating community. Kaya i-click agad ang subscribe para lagi kang updated sa mga mahahalagang balita na ito. Ito na ang balitang matagal na ninyong hinihintay. Kung ikaw ay miyembro ng Social Security System, kung ikaw man ay nagtatrabaho ngayon, retirado na may kapansanan o biyuda at biyudo na umaasa sa survivorship pension, pakinggan mo ito ng mabuti dahil ang SSS ay nakumpirma ng isang bagay na direktang makakaapekto sa inyong bulsa at sa inyong pangaraw-araw na buhay. Hindi ito chismis, hindi ito speculation. Ito ay opisyal na inanunsyo ng SSS mismo. At habang tinatanggap mo ang video na ito, dapat mong malaman kung magkano ang matatanggap mo, kung sino ang kwalipikado at kung ano ang kailangan mong gawin para masigurado na hindi ka maiwan. Ang lahat na nagsasabi na walang nangyayari sa SSS na ayong 2026 ay nagkakamali. Nagsimula na ang pagbabago ngong nakaraang taon at tuloy-tuloy itong lumalago. Ngong Setyembre 2025, sinimulan ng SS ang isang makasaysayang programa na tinatawag na Pension Reform Program o PRP. Ito ay 3 taong programa na dinisenyo upang pataasin ang benepisyo ng lahat ng pensyado sa bansa. At ang pinakamagandang bahagi nito ay hindi nito itataas ang iyong monthly contributions. Nabasa mo ng tama yon, mas maraming benepisyo parehong halaga ng kontribusyon para sa milyon-milyong Pilipino na naghahanap buhay araw-araw. Ito ay isang malaking tulong na hindi dapat palampasin. Ngayon, magsimula tayo sa pangunahing tanong. Gaano ba talaga karami ang makukuha mo? Kung ikaw ay retirement pensioner or disability pensioner ng SSS, ang iyong monthly pension ay tumaas ng 104 noong Setyembre 2025. Iyon ang unang tranche at sa September 2026 na malapit na darating ang ikalawang tranche na nagdagdag ng isa pang dininporentong pangtaas sa iyong kasalukuyang pension. Sa madaling salita, kung noong 2024 ay nakatanggap ka ng halimbawang PH 5,000 bawat buwan, naging 5 mama iyan noong September 2025 at magiging 6 na finkinta na iyan pagdating ng Disyembre 2026. Sa loob lamang ng 2 taon, ito ay 20% pangtaas sa iyong kita nang walang kahit na isang sentimong karagdadang kontribusyon mula sa iyo. Para naman sa mga survivorship pensioner, ang mga asawa, anak o dependente ng namatay na miyembro ng SSS, ang pagtaas ay 5% bawat taon sa loob ng 3 taon. Maaaring iba ang porsyento kumpara sa retirement at disability pensioners, ngunit ay isang makabuluhang tulong pa rin para sa mga pamilyang nawalan ng tagapagkita. Kung ikaw ay biyuda o bayode na umaasa sa survivorship pension para mabuhay, dapat mong malaman na kinikilala ng gobyerno ang iyong sitwasyon at patuloy na ginagawa ang mga hakbang para mapalakas ang iyong proteksyon. Ngayon, isa sa mga pinakakaraniwang tanong na natatanggap namin ay ito. Kailangan ba akong mag-apply para sa dagdag na benepisyo at ang sagot ay simple at malinaw? Hindi. Wala kang kailangang gawin. Otomatiko itong magaganap. Ang SSS ay direktang ia-adjust ang iyong monthly pension batay sa iyong kasalukuyang record. Hindi mo kailangang pumunta sa SSS branch, hindi mo kailangang mag-submit ng kahit anong dokumento, hindi mo kailangang makipag-usap sa kahit sinong ahente. Kung ikaw ay aktibong pensyado ng SSS at nakatanggap ka ng benepisyo bago ang cute, kasali ka na. Ganun kasimple, pero narito ang isang bagay na hindi maraming tao ang nakakaalam. Ang buong pension reform program na ito ay sumasaklaw ng halos siyam na 2.8 bilyong na ipamamahagi sa pagitan ng 2025 at 2027. Yan ay halos 2 bilyongo na direktang papunta sa mga bulsa ng mga Pilipinong pensyonado. Ayon sa SS, humigit kumulang 3.82 milyong pensyon ang makikinabang mula sa programang ito, kabilang ang 6 na milyong retired at disabled na miyembro at 1.2 milyong survivorship pensioners. Isipin mo na lang kung gaano kaganda ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa kapag nagsimulang gumastos ang lahat ng taong ito ng kaunti pang dagdag sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan.
Ngunit hindi lang tungkol sa pensyon ang balita ngayong 2026. Meron ding mabuting balita para sa mga aktibong miyembro ng SSS na nagtatrabaho pa rin ngayon. Noong Enero 2026, ang contribution rate ng SSS ay tumaas mula sa 0 hanggang 15% ng iyong monthly salary credit. Maaaring pakinggang hindi magandang balita ito sa simula na mas mataas ang deduction sa iyong sahod. Ngunit ang layunin nito ay mapanatili ang kalusugan ng SSS Fund para maibigay nito ang mga pangakong benepisyo sa lahat. Ang minimum na monthly salary credit ay tumaas din mula 4,000 hanggang 5,000 at ang maximum ay mula 30,000 hanggang 5,000. Ang pagbabagong ito ay bahagi ng Social Security Act of 2018 at ito ay matagal ng pinlano at isinabatas. Hindi ito isang sorpresa. Ito ay isang responsableng hakbang upang masiguro na ang SS Fund ay mananatiling malakas at maaasahan hanggang 2053 at higit pa. Kaya para sa mga empleyado, ganito ang gumagana ngayon. Ang employer ay nagbabayad ng 10 ng iyong monthly salary credit at ikaw bilang empleyado ay nagbabayad ng 5%. Para sa mga self-employed at voluntary members, ikaw mismo ang nagbabayad ng buong 15 poro. Ito ay isa sa mga mahalagang bagay na dapat mong malaman para maiwasan ang anumang problema sa iyong record at masigurado na tama ang iyong mga kontribusyon para sa hinaharap na benepisyo. Ang bawat kontribusyon ay isang investment sa iyong sariling kinabukasan at sa kinabukasan ng iyong pamilya. At narito ang isa pa, ang bagong microprogram na inilunsad ng SSS ngayong 2026 para sa mga pensyado na kailangan ng cash para sa maikli at bigya siyang pangmangailangan. Ang SS ay nagpakilala ng microprogram na may tseno na 15 hanggang si araw lamang na may interest rate na walang porsyento bawat taon o katumbas na 0.67% bawat buwan kumpara sa mga money lender at 5 to 6 na nagpapatubo ng napakataas na interes. Ito ay isang malaking pagpapala para sa mga lolo at lola na nasa mahirap na kalagayan. Hindi na nila kailangang lumabas ng bahay at harapin ang mga mapagsamantalang nagpapautang. Ang SSS mismo ang nagbibigay ng abot-kayang halika para sa kanilang maikli at agarang pangangailangan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na karaniwang hindi tinutugunan sa mga balita tungkol sa SSS. Ang kahalagahan ng regular na pag-check ng iyong SSS record. Maraming miyembro ang hindi regular na tinitingnan ang kanilang contribution history at natutuklasan nila na may mga buwan na hindi na irehistro ang kanilang bayad dahil sa pagkakamali ng employer o dahil hindi na update ang kanilang personal na impormasyon. Kung hindi tama ang iyong record, maapektuhan ang iyong kakayahang mag-claim ng benepisyo sa tamang halaga. Ang magandang balita ay ngayon ay mas madali na itong gawin sa pamamagitan ng SSS online portal or ng My.S app sa iyong smartphone. Kung hindi ka pa nagrehistro online, ito na ang tamang oras para gawin yon. Bago pa man dumating ang anumang benepisyo, siguruhin muna na tama ang lahat ng iyong impormasyon. Isang bagay din na dapat mong malaman ay ang patuloy na pagpapalawak ng SS buong bansa at sa ibaong dagat. Sa 2026, nagbubukas ang SS ng mga bagong foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau na nagpapakita na hindi nililimutan ng SSS ang milyon-milyong OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa at nagbabayad din ng kontribusyon para sa kanilang kinabukasan. Bukod dito, bagong lokal na branches ang idadagdag sa buong Pilipinas at bagong empleyado ang ire-recruit upang mapabilis at mapabuti ang serbisyo. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang SSS ay seryoso sa pagbabago hindi lamang sa pera, kundi pati na rin sa kalidad ng serbisyo na ibinibigay sa bawat miyembro. Para naman sa mga indigent senior citizens, ang mga matanda na walang regular na kita, walang pension mula sa SSS o GSIS at walang sapat na suporta mula sa pamilya ang social pension para sa indigent senior citizens na pinamamahalaan ng DSWD ay nagbibigay ng PH 800 bawat buwan. Noong katapusan ng 2025, umabot na sa mahigit 4 milyong senior citizens ang nakikinabang mula sa programang ito at patuloy itong lumalawak pa ngayong 2026. Kung mayroon kang kilalang lolo o lola na maaaring kwalipikado para sa benepisyong ito, ngunit hindi pa nakakakuha,
Maaari kang makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD office para malaman kung paano sila matulungan na mairehistro. Ang kanilang mga benepisyo ay maaaring ipinagpaliban na dahil lamang sa kakulangan ng impormasyon at bilang miyembro ng kanilang pamilya o komunidad. Ikaw ay maaaring maging tulay para makarating sila sa tulong na nararapat sa kanila. Mayroon din tayong pag-usapan tungkol sa mga mungkahing batas na kasalukuyang pinag-aralan ng Kongreso. May isang panukala na nagsasabing dapat bigyan ng minimum na PH1 bawat buwan na pensyon ang lahat ng senior citizens. Hindi lamang ang mga indigent, kundi kahit na ang mga may SSS o GSIS pension na. Hindi pa ito nagiging batas ngayon. Ngunit ito ay nagpapakita ng direksyon ng gobyerno pagdating sa pagtulong sa ating mga matatanda. Ang boses ng mga mamamayan ay naririnig at ang mga mambabatas ay naghahanap ng mga paraan upang palakasin pa ang sistema ng social protection para sa lahat ng Pilipino. Patuloy nating bantayan ang mga pagbabagong ito at iuulat sa inyo ang lahat ng pinakabagong impormasyon habang nagaganap ang mga ito. Ngayon, para sa mga nagtatanong kung kailan eksaktong matatanggap ang ikalawang tranche ng pension increase, ang opisyal na petsa ay Setyembre 2026. Hindi April, hindi Mayo, kundi Setyembre. Ang unang tranche ay nagsimula noong September 2025 at ang ikalawang tranche ay magiging epektibo mula Setyembre 2026 pababa. Ang ikatlong at huling tranche naman ay darating sa Setyembre 2027 na magdadala ng kabuuang 30% pagtaas sa loob ng 3 taon para sa retirement at disability pensioners at ILPOR sa survivorship pensioners. Ito ay isang makasaysayang programa na hindi pa nakita ng Pilipinas sa napakaraming taon at ito ay isang patunay na ang mga regular na manggagawa at pensyonado ay may lugar na espesyal sa puso ng gobyerno. Kung ikaw ay isang aktibong miyembro ng SSS, nagtatrabaho pa rin at nagbabayad ng kontribusyon, ang mensahe rin para sao ay mahalaga at positibo. Ang bawat pisong binabayad mo ngayon ay nagtatayo ng pundasyon ng iyong kinabukasan. Ang SSS Fund, ayon sa mga eksperto at sa sarili ng SSS, ay inaasahang mananatiling malakas at solvent hanggang 2053. Ibig sabihin, kapag dumating na ang iyong panahon na mag-retire, meron pa rin daong pera para sa'yo. Ang mga pagbabago sa contribution rates at ang pension reform program ay magkasamang nagtatayo ng mas matibay na sistema para sa lahat, para sa iyong henerasyon at para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipinong manggagawa. Isa pang bagay na nais naming bigyang diin. Huwag kang maniwala sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa SSS online. Merong mga tao na gumagawa ng peking mga post, peking mga mensahe at kahit peking mga website na nagsasabing may dagdag na benepisyo na kailangan mong i-apply para sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong personal na impormasyon. Ito ay isang scam. Ang tunay na SSS ay hindi hihilingin sa inyo ng inyong password, ang inyong OTP o ang inyong personal na banking details sa pamamagitan ng social media o text messages. Kung makakapanggap ka ng ganitong kahina-hinalang mensahe, huwag tumugon at i-report agad sa SSS. Ang iyong personal na impormasyon ay mahalaga at dapat mong protektahan ito. Habang tinatapos natin ang video na ito, nais naming ipaalala sa inyo ang isang simpleng katotohanan na madalas nating nakakalimutan sa kabila ng lahat ng mga numero at porsyento. Ang SSS ay hindi lang isang government agency. Ito ay isang pangako ng bansa sa bawat Pilipinong manggagawa mula sa unang araw ng iyong trabaho hanggang sa iyong huling hinga. Ang SSS ay naroroon upang protektahan ka at ang iyong pamilya mula sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. At naayong 2026, mas lakas na ang pangakong iyon kaysa kailanman. Ang Pension Reform Program, ang bagong contribution rates, ang micro program, ang pagpapalawak ng mga branches at foreign offices. Lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking misyon na tiyakin na ang bawat Pilipino ay may sapat na social security protection ngayon, bukas at sa mga darating pang taon. Kaya kung may tanong ka tungkol sa iyong SSS account, huwag madatubiling bisitahin ang opisyal na website ng SSS sa sss.gov.ph, PHP, PH,
o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Maaari ka rin mag-download ng MySSS app para maabot ang iyong accounts kahit saan ka naroroon. At higit sa lahat, huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, pamilya at kasamahan sa trabaho, lalo na sa mga matanda at masyado na hindi laging nakaka-access ng impormasyon online dahil ang kaalaman na ito ay para sa lahat ng Pilipino at ang bawat isa ay may karapatang malaman ang kanyang mga karapatan at benepisyo. Ang mga benepisyo na ito ay kinikita mo at ng iyong pamilya sa bawat araw na nagtatrabaho ka at nagbabayad ng iyong kontribusyon. Huwag hayaang lumipas ang mga ito nang hindi mo alam. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mag-ingat kayo at hanggang sa susunod na balita. 3-format continuous paragraphs, language, Filipino or Tagalog. M. Dawe